Yung dito na naman tayo. Dito naman tayo. Sana yung mga jet fighter natin. Rumoronda kanina pa, may git isang oras na. Yan, di natin aipukul kasi nga makulimliman ng panahon yan, no? Pero kanina parang may mga dumadaan-daan dito na parang galing sa training yata sa truck. Yan, mga iba-ibang club. Naku, yun dyan si Relax, dumapo na. Isa. Ayan, ito yung iba. May git isang oras na lumilipad yung mga yan. Ganda kasi ng hangin. Malamig. Makulimlim. Ano sa kanila yan? Baliwala sa kanila yan. Habang pinabababa natin itong mga to, pababa na rin itong mga to kasi may bumaba ng isa. Sagutin muna natin yung mga katanungan ng mga tropa natin. Siyempre may hinang nila lang. Yung isa ay nagtatanong kung ano nga daw tawag dito, yung paano nga daw yung middle distance bird. Kung ibig bang sabihin nun, kaya tinawag na middle distance bird hindi na daw dudulo ang lahi, ganyan-ganyan. Tropa, ano yan? Ang alam ko yung mga middle distance bird sa Taiwan ginagamit yan madalas sa pakarera ng Taiwan kasi sa Taiwan short distance lang naman yung dulo ng karera nila, 450 km, kaso tawag dito over the sea yung karera nila, rain or shine, release doon kahit smash. Kasi sa Taiwan pagka nag full clocking yung ibon mo, hindi porke full clocking yan panalo na. Kailangan ibon mo daw full clocking tapos top 20 overall, yun lang ang may premyo doon. Pagka pang 21 overall ka, wala daw premyo, yun ang sabi nila. Kaya inahanap nilang ibon doon yung medyo may tulin talaga, yun nga, kaya mga middle distance daw yung mga kinukuha nila, ganyan-ganyan. Dito naman sa atin mga long distances, long distance daw ang kailangan, sabi nila. Kasi nga yung terrain dito, ibang karera dito. Talagang kahit na maiksi na yung karera natin 600 kilometer mula Tacloban to Manila, MacArthur to Manila, yung dadaanan ng ibon kakaiba, kaya kailangan daw dito long distances, long distance bird. Ngayon sa tanong mo naman na ganun, kung middle distance yung ibon tapos hindi na daw dudulo, para sa akin marami na nasira ulo sa ganyang breeding. Kaya ako hindi naman nagre-relay sa mga ganyan-ganyan, short distance, long distance, middle distance, check kuno. Basta ako kumakarera ako dito sa Pinas, kung ano yung ibon na lumalaban sa akin hanggang dulo, kahit humaging lang ng panalo yan or nanalo, mananalo sana, ikaw lang ang nagkamali. Yung alam mong gano'n, alam mo na yan kung ikaw yung naglilipad ng ibon, syempre, di ba? Yun ang itinitira ko dito, yun yung pinaparami ko. Yun, basta alam kong napalag sa pakarera dito sa lugar natin. Ganun ako, walang ano sa akin. Short, long, middle, walang ganun sa akin. Kasi subok ko na yan, tulad nun, meron ako dati parehas yung isa Nagato Tacloban Clocker, mabagal, puro 700-800 lang speed. Tapos yung isa ano naman, full clocking ng North, ganun din, puro mababagal lang din ang speed. Tila hindi yata nag-1,000 yun. Yung pinagparis ko super tulin yung nilabas na anak. Ayan mababagal yung magulang pero matulin yung nilabas. Doon pa lang napaisip na ako bakit ganun, di ba? Kaya sa akin walang ganun, di na uso sa akin yung mga pagganong-ganon. Basta ako nag-breed ako, yung pares magulang niyan yung lumalaban sa pakarera dito, yung sa mga pakunatan na karera. Pararamihin ko yung mga kapatid abo niyan, tapos sasalpok-salpokin ko sila, yung kabilang side na kapatid abo din ng mga lumaban hanggang dulo ng karera. Ganun lang ako mag-breed ng mga ibon yan. Tinutuloy ko yung mga generation ng mga old lines ko yan. Tapos meron pang isang tropa na nagtatanong yung about sa sipit-sipitan daw, kasi may napanood daw siya na pagka yung ibon dapat sipit-sipitan ganyan, ganun. Malalaman daw kung sprint o long o ganyan. Ako tropa, marami na rin nasira ulo dyan sa hipo-hipo, sipit-sipitan, etc. Hindi lang sa sipit-sipitan, marami, mga senyalis kuno, mga senyalado kuno, ayan ganito na lang ang ano ko sa'yo. Yung napanood mong yon, yung pagkakalam mong yon, tanungin mo na lang kung hindi siya natatalo, ganun na lang, yun na lang itanong mo. Kasi kung totoo yung mga ganun, sana yung mga nagsasabi ng ganun, hindi na natatalo, laging sure win na. Kasi alam na pala nila na yun pala dapat yung sa gantong karera, sa ganyan, sa ganun, yun yung the best, yun yung sure win. Sana hindi na sila natatalo, di ba? Kasi para sa akin mananatiling churi pa rin yung mga ganun. Kasi may mga ibong nalusot ng mga kabaligtarang paniniwala nila na lipad na mga sinyal na ganyan Yan, di ba? Pag sinabi yung sipit ganyan ganon, tapos sabihin pang long yun, nagpitikan uli. Biglang hindi naman, di ba? Gets yun na, mga ganyan.
Iba-iba yan para sa akin. Ilipad ang ibon para malaman. Performance base. Yan, yung mga senyal-senyal na yan, yung mga ganyan sa sipit-sipitan galing na tayo dyan nung araw. Ayan o. Ang ibon para sa akin, all shape, all size, pwede manalo. Yan ha. Ganyan lang. Ang pakarera dito sa Pinas tulad yan sa PHA, ang inahabol ko lang naman dyan, full clapping. Naga to Tacloban, ganun lang. Kahit mabagal yung ibon, kahit na puro 700 speed niya, kahit pasang away speed niyan, basta mga pag full clacking lang. Ano na yun, sure win na yun, yung ganun. Basta matyaga lang mag-clack yung ibon mo. Yan, ganun lang ako, wala nang cheche-bureche, hindi ko na pinag-iisip yung mga ganyan sinyal-sinyal na ganyan. Churi-churi, wala, tapos na ako sa ganyan. Matagal na ako nahilo sa mga ganyang sa mga ganyang mga paniniwala. Kaya ako ganun na lang, focus na lang sa lipad lagi. Basta lipad lang, kondisyon ng ibon yan, importante yan. Kailangan yung ibon mo ay lagi nakapik. Ikaw ang gagawa ng paraan dyan, paano mo mapapik yung mga yan. Yan, tulad ng mga jet fighter natin, ayaw bumaba. Yan ang problema ko ngayon, kahit na may gitsang oras na lumilipad, ayaw bumaba, yari tayo. Yan o. Kanina ko pa pinabababa, nagpiti ka naman nung bumaba. Yan o. Papasukin na natin, naka-ready na yung nila, Peris Probiotic Plasani sa tubig ng baterya. Yan o. Kahit makakulimliman. No? Yan sila oh. Magit isang oras ang binanatan. Tapos mga tropa, magtanong na kayo na magtanong, mag-comment na kayo. Sagutin natin lahat yan. Ngayon ko lang nakasagot tong mga tanong na to nung nakarang mga video pa to. Ayan oh. Tapos hindi tayo nakapag-toss ngayon dahil nga makulimliman. Bukas pagka gumanda ang panahon, subukan uli natin ha. O yan na sila oh. Yan, tanong lang kayo, sasagutin natin lahat yan, yung mga nalilito dyan. Kasi nga sa social media maraming mga diba, maraming mga nagpo-post ang kung ano-ano, mga sistema nila, ganyan-ganyan. Talagang malilito kayo. Pagka lahat yan pinanood nyo at ninamnam nyo. Para sa akin lang ito sa akin matagal na ako kumakarera, hindi ako humihinto kumarera sa experience ko. Bumulong o manalo, basta lumipad lang kayo na lumipad. Yan wala siguraduhan dyan. Ayan para malaman nyo sa sarili nyo kung ano talaga yung mismong sagot. Ayan, basta ako, yun ang ko dito, subok ko na. Lumipad lang na lumipad. Kung ano yung mga dumudulo at nakamuntik o nanalo, yun yung mga pinaparami ko na blend. Ayan, tapos sila pinagsasalpok-salpok ko, ganun lang. Ayan, huwag rin kayo magpapaniwala doon sa mga puro-puro na bloodline, ganyan-ganyan. Walang puro, kahit sa manok. Kahit makausap kayo ng breeder ng manok, kalapate, lahat. Walang puro, lahat yan outcross na yan. Ayan. Ayan. Yung mga bloodline ng ibon na yan, mga pangalan lang ng tao yan, ha? Kaya huwag kayong masyadong ginagawa nyo para sa scientific yung bloodline na para sa mga aso na Shih Tzu, ganyan. Yung mga German Shepherd, hindi ganun ang kalapate, lahat yan tawag dyan, racing pigeon, pangarera. Ngayon, yung bloodline na tinatawag dyan, yun yung mga pangalan lang ng tao. Diba? Tulad yung Jansen, pangalan ng tao yun. Diba? Yung Vandenbroek, pangalan din ng tao yun. Huwag yung ipilit na may puro pang ganun dahil matagal na panahon ng mga breeding na ganun. Sa tagal ng breeding, marami ng infusion na nangyari dyan sa mga gumamit ng mga pangalan ng mga ibon na yun. Yan ang importante dyan yung performance, yung utak ng ibon. Yan yung dinidevelop nyo mismo sa loob nyo, yung mga utak ng ibon, yung mga IQ nila, na matataas ang IQ, dominante umuwi, ganyan-ganyan. Yun ang pinaka-importante dyan. Depende sa bansa kung ano yung mga i-develop mong ibon. Kung saan bansa ka naglilipad, doon ka bumili ng ibon. Dahil yung mga yun naka-develop na sa kanya-kanyang klima at style ng pakarera. Ayan tulad dito sa atin, ang kailangang ibon dito pagka south yung mga mababagal lang na makukunat. Ayan sa US naman, yung mga matutulin kailangan, yan, ganyan sa may ibang bansa pa, ganyan-ganyan. Kasi iba-iba yung klima, tsaka style ng pakarera. So okay na muna siguro yan mga tropa, humahaba na. So dito ko na muna tatapusin tong video na to. Shout out sa may hinang nilalang. Okay na